I'm Sherry Rodriguez. I am 42 years old from Santa Rosa, Laguna. I was diagnosed brain tumor on my left frontal lobe. So it was last 2022 when after my second dose vaccine, laging sumasakit yung ulo ko. Left side only here. And then talagang pumipitik siya and then hindi siya nakukuha na sa biogesic. And then, all of a sudden, there is parang bukol na ganyan siya kalapad pag hinawakan dito na matigas. So, sabi ng husband ko, you have to go to neurologist na for check-ups kasi hindi normal na pag masakit ang ulo is may bukol. And then, after my MRI, it was 5 centimeter brain tumor na frontal lobe. Sabi dun sa MRI, it's meningioma. And then, sabi ng neurosurgeon ko, hindi na siya pwedeng patagalin or else, pwede siyang lumipat sa right side na which is more complicated kapag ooperahan nila. Pwede ako magkaroon ng seizure or pwede maputok ka ng kahit anong veins na maliliit. Sabi niya, there is no explanation of brain tumor. Pero kasi hindi rin naman daw hereditary. Sabi, may possibility daw na si vaccine, kasi si COVID vaccine is virus, and cancer likes virus. Kasi after lang talaga ng second shot, dun siya sumakit. First time na nalaman ko yung sa MRI, sabi ko sa mga kaibigan ko, pag hindi ako nagising, pakiyakap yung mga bata. Baka hindi ko kayanin. Kakatakot kaya. Sobrang lapit ko kay God, hawak. Sabi ko sa kanya, huwag niyo muna akong bitawan. Kasi hindi pa kaya ng mga anak ko. Si Mommy will have a brain surgery. So, kailangan huwag kayong mag-aaway. Kasi they're all kids pa. Saan ka umuhugot ng lakas ng loob? Sa mga friends, sa asawa ko, at sa nanay ko, sa mga bata. Sila yung na dapat lumaban ako eh. Yung mga kaibigan ko, hindi rin ako iniwan. Mga high school friends ko, they fundraise pa nang hindi ko alam. Nung inopen nila yung ulo, first nag-remove sila ng brain tumor sa left frontal lobe. Mababaw lang naman daw, hindi pa siya ganun kalalim. So, ang naging conflict is nagkaroon ng hemorrhage sa right side. So, from nung na-close na yung buong ulo, kailangan buksan ulit. Kasi kailangan tanggalin si hemorrhage. Na siguro is because of the drain, hindi ko alam ma-explain scientifically kung ano nangyari. Wala naman akong hemorrhage doon nung bago akong sinalang. And then, pero after kong nagising, buong left side ng body ko, hindi ko magalaw. Even na close open, hindi ko ma-close open yung kamay ko. Mayroon sigurong nerves na nadali, kaya hindi ako makapag-close open man lang. So, 1 month din ako nag-physical therapy muna. Nakakatakot kasi syempre, pag brain is major organ na ng body, so, isang nerve na pumutok, aneurysm yun. Pwede ka ma-brain dead, pwede ka rin ma-paralyze, pwede ka rin ma-stroke. So, that's it. Sobrang iyak, sobrang sakit sa loob. Kasi sabi ko, anong ginawa ko? Anong nangyari? Bakit may nakain ba ako? May masama ba akong ginawa noon? Wala naman akong bisyo. So, why? Why me? Yun ang unang tanong ko, bakit ako? And then, sabi nga nila is, everything happens for a reason. Gusto akong hilahin pabalik ni God sa Kanya.
nung natanggal na yung brain tumor ko sa left side, nagkaroon ako ng seizure after. So, hindi ako nagising ng ilang oras na supposedly gising na ako. So, they rushed me again to MRI. Nakita, nagkaroon ng hemorrhage on the right. So, it means 2 beses binuksan yung ulo ko. Nung lumabas si biopsy, it's lymphoma. Brain lymphoma. And then, inano nila ako for chemotherapy. Natakot ako. Sobrang takot ko kasi in the first place, wala na kaming cash. Second, baka second life ko na nga to, baka yun ang chemotherapy ang hindi ko kayanin. Sa chemotherapy kasi, of course, I will do my research first bago ka papasalang sa kanila, di ba? They will kill your good cells and bad cells. Okay lang kung si bad cells lang. Kasi kung pati si good cells, sisirain ang buong immune system mo. So, yun na lang meron ako that time, immune system. Yung anak ko, "Mommy, why are you bald?" Sabi ko, "It's just a hair. At least Mommy is still alive." Kinausap ko si husband, sabi ko, hindi ko kaya na, chemotherapy. Maybe that's the biggest decision of my life na wag magpa-chemo. Sabi ko, baka doon ako mawala eh. Si husband is very supportive. Sabi niya, kung hindi mo kaya, sige, hanap tayo ng ibang solution. We will go to alternative. So, research ako kung anong kailangan na other alternatives, and then I found out this Ozone Med. So, punta kami agad ni husband dito sa Southwoods. Kausap ko si doktora. Ang buong consultation ko sa kanya is iyakan. After ilang months, I have my PET scan. Sa PET scan ko, no traces of cancer. Lahat ng laboratories ko, lahat normal. The last check-up is, yun pa rin, no trace of cancer, no trace of any tumor na bumabalik sa ulo ko. Actually, yung ulo ko is, half of it is artificial skull. Kasi, hindi na siya pwedeng ibalik yung skull ko before dahil pag binalik daw is pwedeng kumalat yung cancer. So, artificial skull is titanium na yung kalahati. Ngayon, thank God, alam ko na hawak ako ni Jesus during my operation. Hawak ako ni Jesus until now. Kaya, continuous healing. Napaka-thankful ko kasi kasama to sa prayers ko na sabi ko, Lord, bigyan niyo po sana ako ng doktor na hindi po ako ilalayo sa inyo. Kasi po, yung mga doctors ko, natatakot ako. Yung parang feeling ko end of the world ko na. And then si doktora, she gave me hope, she gave me na lahat ng encouragement, tsaka verses, na talagang lumalapit ako lalo sa Panginoon, na I know na God will heal me. So pag nasira si immune system, feeling ko doon ako babagsak. Kaya sabi ko no. Kaya mas prefer ko si ozone therapy, mas lumalakas yung pakiramdam ko. I'm very, very fine. Malakas, nakakapag-drive, I can take care of my kids. Tapos, we can also travel again with my family. And mas lalong nag-bond kaming mag-asawa and my kids also. Lahat ng bilin ni doktora, even sa yung New Start, yung nutrition, from food talagang 360 talaga kami na plant-based lahat. First is malakas ang katawan. Second, masarap matulog. Number 3 is mas yung parang kaya mo ulit, parang normal lang, ganun. At walang side effects na nanghihina ka or nanlalagas yung buhok mo. Actually, I was bald for how many months. Pero ang bilis tumubo ng buhok ko. Pero ngayon, napakakapal. Parang mas healthy ngayon. First of all is kailangan save for your future, for your health. Dapat meron kang savings for in case of emergency. Pangalawa, invest for your health. Kailangan healthy lifestyle. Healthy lifestyle in case of food,
dapat active din. At the same time, love yourself. Yun talaga. Kasi life is too short. Hindi mo alam what will happen next. To my husband, first of all, thank you so much. Without you, hindi ko kayanin lahat ng to. At salamat sa sakripisyo mo sa akin at sa mga bata. To my mommy, na very supportive sa akin at sa aking family. Sa mga family ko, relatives, my cousins. Thank you so much sa lahat. Saka sa mga may pinagdadaanan po sa buhay, don't give up. Lagi po kayo magpe-pray kasi si Jesus, nandiyan lang siya sa tabi natin. Hawak lang po sa Kanya, huwag po kayong bibitaw. It helps me a lot, lalo na si Doktora, na napaka-supportive sa akin, na lagi niyang inililief yung spirit, tsaka yung hope ko. Sa mga nurses dito na mababait lahat, na lagi kong katsikahan. At saka kay God, number 1, at kay Pastor, na hindi niya ako binibitawan lagi, na lagi niya akong pinagpe-pray over. Thank you so much sa lahat-lahat po sa inyo. Dito po sa Ozone, I think every my 10th session, may laboratory kami. So, namomonitor po kung what is the progress po ng ng health nyo. Actually, minomonitor pa rin ako ng neurologist ko. So, before, every month ako nagpapa-consultation. Pero nung nakita niya yung labs ko, laboratories at saka MRI result ko, sabi niya, every 6 months na tayo magkita. Kasi normal lahat. Number 1 na nag-aano yung stress. Kasi kapag stress ka, hindi ka happy sa life mo, mabilis bumagsak ang immune system mo. Yung work ko before, medyo stressful siya. Pero dapat enjoy life lang talaga. Love your family, love yourself, and love God. Sobrang thankful ako kay God. Every minute, lagi ako nagpapa-thank you sa Kanya. Kada may maliit na bagay na blessing, sobrang thankful na God. Kasi sabi ko, God, thank you for the second life, second chance. Nararanasan ko pa yung mga activities ng mga anak ko. Buhay pa ako, katabi pa rin nila ako. Pag tinititigan ko sila natutulog, lagi ako nagpapa-thank you. Thank you, God. Nakikita ko pa sila. This time, I can talk to everyone na mayroon pa rin pong miracle na nandito pa rin po si Jesus to save us. Actually, may panganay is already 20. My second is 9 and third is 5. Actually, yung panganay ko is he helps me a lot during my recovery period. All of them, nag-ano naman sila, wala nag-aaway, they help household chores. Kasi every morning, paghahatid ko sila sa school, lagi ko sinasabi sa kanila, let's pray first. And pinagpe-pray ko sila isa-isa na please guide us, protect us, and cover us with your holy blood, Jesus Christ of Nazareth. Kaya alam nila na always kapit kay God, huwag kayong bibitaw. Kasi siya talaga yung healer natin. Instrument lang yung nagpagaling kay Mami, pero si Jesus talaga ang nagpapagaling sa atin. Pag may bago dito, like ko sinasabi, laban kayo Mami, kasi hindi natutulog ang Diyos. Laban kayo para sa anak nyo, para sa pamilya nyo, laban kayo, huwag kayo susuko. Problema lang yan, dadaanan lang natin yan. Huwag natin tambayan. Actually, sabi ko nga kay God, pagka nagpe-pray ako, God, bigyan mo ako ng sign, paano ko ibabalik sa'yo yung binigay mo sa aking second life. Anong gusto mong gawin ko para makatulong din ako sa iba? Oo, na feeling ko na maraming magkakaroon ng pag-asa. Na hindi pa huli ang lahat. Ako po si Cherry Rodriguez, diagnosed with brain lymphoma. Ako po ay nagpapa-ozone therapy at gumagaling at patuloy pang nagpapagaling.